Hey guys, good morning. Kagabi, galing ako doon kila paring Reggie. Madaling araw na tayo nakauwi, siguro mga 12:30, 12:20. Nag-enjoy naman ako doon sa bisperas ng piyesta nila. Ngayon ang kapiestahan. Pakita ko lang sa inyo yung mga contestant kagabi. Nag-enjoy ako sobra. Magagaling sila. Paring Mac. Ayan, happy fiesta po sa mga taga-Gemasan, kasulok-sulukan. Taga rito po si paring Reggie. Kami yung nakuha ang judge. Pare, nasunog yung kilay ko. Pero ang galing, galing. So, balik po, at kung tama po ulit ako, maaari po ba akong pumalakpak? Ang alphabet nagsimula sa ABC. Ang numbers nagsimula sa 1, 2, 3. Ang music nagsimula sa Do, Re, Mi. Pwede ba ang love magsimula You and Me? Sorry na! Huwag ka na magalit! Anak! Ay! Ungi! Oh, dito na tayo. Oo nga. Oo, ang dami nila. Ang daming unggoy. Bumati ka muna. Anak, bumati ka. Sabi mo, kamusta na kayo? Okay lang sila. Hindi ko yung sasagot. Anak, hindi ikaw. Sabi mo, musta, po kayo. Okay lang. Hindi ko. Sige, hi. Lagyan mo naman buhay. Hi. Buhay. Hindi ganyan. Ay nako, magpakilala ka na. Anak, pakilala ka na. Sino? Ikaw? Ako? Oo, ikaw. Ngayon na. Eh di wow. Ladies and gentlemen, ang aking best friend, si Tog-Tog. Yes. Tog-Tog! Taga saan? Tugatog. Sino tatay mo? Si Nog-Nog. Tog-Tog! Ilang taon ka na? 8 years old. Anong gusto mo maging paglaki mo? 9 years old. Pagaduan. Yes! Congratulations, Jeff Pagaduan. At para naman sa ating champion with average score of 87.1%. Sa Kasulukan Got Talent 2023, walang iba kundi si Pyro, the Fire Empress. Ayan, abangan po natin siya sa Got Talent. We receive 8,000 pesos.
galing-galing. Sarap panoorin. So yun, yun ang event natin kagabi. At ngayon, actually ngayon yung kapiestahan doon sa Gemasan. So tingnan natin kung makakapunta tayo mamayang hapon. Unahin lang muna natin yung trabaho. Ano, sama kayo? Hindi kayo sasama? Mga pala, happy birthday Manugang. JR, happy birthday. Happy birthday daw kay JR. Happy birthday. Si paring Reggie kasi Maring LM, lagi nakasuporta yan sa amin. Ano na, pag may okasyon, laging nandyan. Kahit sobrang busy, alam naman natin, sobrang busy. Pero nandyan pa rin sila. Ito yung time na nagbigay tayo ng konting suporta sa kanila. Siyempre, bago tayo pumunta ron, unahin lang natin yung mga tanim natin. Yan, hopefully itong susunod na linggo maglalabas na ng bunga yan kasi dumadami na yung bulaklak niya. Mataas pa naman ang presyo ng ano. Bumaba siya, nag 25, ngayon yata 30 ulit ang presyo. Sa presyong okra, maganda na ngayon yun. At meron nagsasabi sa amin na dati kasi per piraso, yung isang supposedly yung isang plastic na 1 kilo, 100 siya, 100 piraso per piraso. So pag tinimbang mo yon, nasa 1.5 kilo. Ganun ang kalakaran dito sa amin. Pero meron nagtimbre sa akin na babaguhin daw nila per kilo na. So kung per kilo yung isang plastic na 100 piraso, siguro mga nasa 70-80 pieces lang yun. So maganda para sa amin yun. Sana totoo. Tang gym squad, lagi kong binibilinan. May mga bota kami dyan tigi-tigisa Ayaw nilang nagbobota. Kahapon may nakita silang ahas dito sa Ampalayahan, dito sa Gawin Dulo. Hindi basta-basta ahas, yung yung cobra. Pero maliit lang naman. But still, deadly pa rin siya. And tama-tama yung pataba namin kahapon. Pagkatapos umulan ng malakas. So ayan, natunaw na siya. Siguro mga after 3 days tatalab na yan. Maglalabas ulit siya ng panibagong bunga. Mas maraming bunga. Araw-araw nire-remind ko yung gym squad. Ingat kayo, magbota kayo hanggat maaari. Kahit nasa malinis kayong area. Mukhang maas dito kasi nakapalibot tayo ng paligi ng aripit ng kanal. Yan ang gusto ng ahas. Tapos may bahay lang sila dyan, may tubig. Yan ang gustong gusto nila. Tapos maraming daga dito, kaya maraming ahas. Ayan yan, mga ilang araw na lang yan, aanuin na natin yan, yung mga unang bunga. Hahalawin na natin siguro itong weekend na to or next week. Ayan, bali naitanim namin to. Actually bilang namin yung pagkatubo nya August 25, September 25, isang buwan siya nung September 25. So 1 month old na sila. Ayan, yung mga ganyang size maganda na yan. Pero sa ngayon madalang pa yung nilalabas niyang bunga kasi magbibigay ng malakas na maraming bunga yan pag 1 kalahating buwan na sila. Yan, 45 days. Pero yung mga unang bunga na yan madalang pa. Tsaka hindi pa maganda yung size. Isang palatandaan na kalakasan ng ampalaya, yan, pag kasalukuyan na silang nagsisiyete. Yan, pag halimbawang nakabali na sila dyan, yan, wala pa pag umakyat na sila sa taas tapos nagbali, yung tinatawag namin nag-7 na, yun, kalakasan na ng ampalaya yun. Ang dami ng bulaklak
Mistisa po yung tanim namin na to. Kasi merong ampalayang yung dark yung pagka-green niya. Ito mistisa to, medyo maputla. Mas masarap yan kasi hindi masyadong mapait. Sa Taiwan, naalala ko sa Taiwan, pag Sunday namamalengke ko, bumibili ko ng gulay. Yung ampalaya doon malalaki, asin talagang parang upo yung laki. Exaggerated nga eh. Totoo yun guys, kasi pag bumili ka ng ampalaya doon, gabraso yung laki. Hindi mo masasakmal yung sobrang taba niya. Siguro tumitimbang ng kulang 1 kilo, 1 piraso. Ang diferensya, siya, matabang. Basta iba yung lasa niya, matabang siya masyado. Mas masarap pa rin yung ampalaya natin dito. At syempre, dahil excited kami, siguro yung unang halaw namin dito, baka dito na kami matulog, mag-overnight kami dito. Saka para masubukan natin yung binigay sa atin ng Blue Yeti. Nagtanong ako nung pataba kahapon doon sa isang agri-supply. Ano siya? 1.6 daw. Dito nakabili kami ng 1.1, isang kaban. Yung para sa okra. Yung ammonium na mapino, magaspang. Marka Bulaklak. So, ito po yung 2500. Sira yung sandata mo, Trek. Sira yan. Sira lang. Hindi ka na ako siniraan eh. Uy, oh. 3 yan, di ba? Nandun sa isa. Sige. Kailangan walang buo-buo, magbabara dun sa imbudo. Ayan, pagka ganyang stage na ng ganyan nakalaki yung okra, hindi na makakasingit yung damo. Ayun o. Kasi hindi na sila naaarawan. Lalo na pag nagtakip na yung, nagsalubong na yung dahon nila dito sa pagitan. Kahit sa pagitan, hindi natutubo yung damo. Kasi kahit yung damo, kailangan din nila ng sunlight. Ayan o, malinis na yan. So meron mga parting maliliit pa sila, pero magre-recover din yan, lalo na ngayon na nakatikim pa sila ng pataba. Kain tayo, kain. Oh, na ako sa inyo. Doon na lang kayo doon. Okay. Bibili muna ako ng dito, kahit yung ice cream na lang bago tayo pumunta doon.
Kasi pagka-cake, ang daming nagdadala ng cake. Okay, let's go. Ayun o, yung bilihan ng ice cream, puno. Sarap yan. Check natin alas 3. Siguro mga 3:30 lang nandun na tayo. Hey! Ano ka tama mo dadala pare? Aro! Isipan ko magdala ka cake. Para happy fiesta. Hindi ako naman niniwasan ko cake. Ito pinag-iisipan ko. Kapapaliwanag ko lang pare. Pare, nangarap sana dito pare dito uligo. Happy fiesta Lolo Boy. Aliwa talaga yung big time palagi yung mga lakbig dyan. Alam bisita pare. Oo, tayo lang. Hello, happy fiesta. May happy fiesta. Ano ko lang niya? Ah, nauna pa kayo sa akin. Oo, nagtatago ko lang. Oo. Nagtatago lang siya. Hindi, kanina pa ako doon. Hey guys, good morning. Dito muna tayo sa Farm 1. Alisin namin yung mga puno ng talong para mapastable na natin o roto. Sobrang kapal na yung damo eh. Ayos yan, malakas ang lupa niyan. Matagal nang nabakante. Tsaka mabubulok yung damo. Tataba yung lupa. Ito na yung dating kubo natin. Dito tayo nagsimula. Ito na isura ngayon. Okay pa naman siya, kaya lang na ano siya, na nabukbok. Hindi na namin na-sprayan simula nung naitayo yung bagong kubo. Well, hindi na siya okay. Ibig sabihin, diba? Ayan o, ano na yung nalusaw na yung kawayan, bukbok. Pagka papa-repair natin to, gagawin na lang nating storage. Yung ano na siguro, hindi man hollow blocks, yung bakal na by summer, para yung mga gamit natin dito natin ilalagay. Tubig pa naman yung irrigation, hindi siguro kaya dito, masyadong mababa. Oh, bukas nga siya, kaya lang din na kayang pumasok sa palay. Masyadong mababaw. Kasi guys, pagka ang palay walang tubig, nakakasingit yung damo. Pero yan, kung babad sa tubig yan, di mabubuhay yung damo. Lalo na pagka ganyang stage ng palay, kailangan lagi may tubig. Sabi nila yung irrigation magiging regular na daw yung tubig eh. Paminsan-minsan nawawala pa rin. Dapat nagdala kayong botan. Ako baka may aas yan sa loob ah. Pupugawin na lang namin. Hello. Si Dos, laki na. Laki mo na. Laki mo na. Laki na niya. Leka. May pagkain pala siya dito. Kaya dito siya nagtatambay. Oo.
Ayan, bagong pisaan namin bibi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Walang bawas. Ito naman si Uno, saka si Wilson. Hello! Ito walang sungay. Pa isa-isa lang kasing mga anak si ano yun, parang buntis na naman, oh. Patsarita. Pero kung tiga-tigalawa yan, eh, 4 na yung 6 na sila. So ngayon kailangan natin ng isang babae pa. Kasi puro lalaki yung anak niya. Ayos, pwede na natin ano yan, pa stable o paroto. Kung ano yung po pwede. Yan na lang. Kailangan natin alisin yan, hindi kayang durugin ng makina yan. Para nga pala dun sa mga nagbabalak bumili ng kubo, konting tip lang mula sa amin. Kasi ito nung una, gustong gusto talaga namin. Ito yung napili namin. Kaya lang pinabago namin dahil dapat open to eh. Dahil tinaas natin, maanggihan tayo. Ang problema, mainit siya. Kahit na meron siyang pawid na pangalawang bubong, mainit pa rin siya. Para lang meron kayong idea kung nagbabalak kayong bumili ng kubo. Okay naman siya. Pagka, lalo na pag umuulan, presko. Pero pag tag-araw, mainit. Ayan. Kasi binili na, ang talagang original price nito, 85. Tapos may mga ano dyan, stall na lalagyan ng TV, banggera. Yun ang pinaalis namin, pinagawa namin upuan. Kasi nga meron tayong ano sa ilalim, area paglalagyan ng kusina. Yun ang pinabago namin. Kaya umabot siya ng 90. Dagdag tayo ng 5,000 kasi pina-close namin to. Tapos pinalagyan namin ng dingding. Pero ang original na design yan, open yan. Ito lang ang sarado, itong kwarto na to. Ito yung siste. Ito yung pagkakamali namin. Well, hindi naman ganun ka big deal. Bigyan ko lang kayo ng ano, ng konting idea. Yan. Double ano siya. Kumbaga may kisame siyang pawid. Kung wala yan, mas mainit siya. Kaya lang dahil close siya, sarado, mas mai-recommend ako yung hindi nakawayan yung wall niya, yung pangalawang wall niya. Paano niya na, Hardiflex plywood, tapos pa aircon niya na, para kahit tag-araw pwede tayo magtambay dito. Kasi pag tag-araw mainit siya. Kasi itong pwesto, sa bagay depende sa pupwestuhan nyo. Kung nasa ilalim ng puno, okay to, presko siya. Kami naka-ano kami sa araw dahil mataas siya, naka-expose sa araw. So mas mai-recommend ako yung may aircon na may nakaabang na aircon. Ito siguro lalagyan na lang namin ng ano to, ng pwede naman lagyan ng dinidikit na basta yung design na dinidikit sa wall. Tapos dito sa sahig ganun din. Itong taas palalagyan ko na rin ng ano, siguro ng plywood o Hardiflex. Tapos palalagyan natin ng aircon. Kasi kagaya nung may okasyon, may bisita tayo, mainit. Hindi sila makatambay dito sa taas. Kumbaga isisild na natin, isasarado na natin. Ang malaking problema ko dito yung butiki. Although nawala siya nung mga nakaraang araw, meron ako nilagay na gamot o inisprayan namin. Kaya lang nandyan pa rin. Marami silang marumi. Lagi kami nagwawalis dito, lagi kami naglilinis. So kung lalagyan natin ng kisame yan,
So hindi na sila makakadumi dyan sa baba. Tsaka yun, aircon, kahit na maliit lang na aircon, maliit lang na area naman to eh. Kahit yung 1 horsepower o yung 0.5 horsepower pwede na dito. Kaya na niyang palamigin to. So yun lang po yung mai-recommend ko sa inyo. Kung sakasakaling gusto nyong bumili ng kubong ganito, lalo na pagka close na ganito, paano nyo na, yung merong abang na aircon. Kasi yung may abang na aircon, hindi ganito yung ano niya, hindi ganito yung wall, dingding niya, plywood na siya. Ito kasi kawayan eh. So ito madali lang namang solusyonan to. Talagyan lang natin ng ano, yung sinasabi ko kanina, tapos kisame. Pwede na tayong palagay ng aircon, lalo na patag-araw na tayo. So yun na po, para may idea kayo. Hindi naman tayo nagsisisi, kaya lang siyempre pag meron kang gustong isang bagay, bibilin mo, masaya ka. Pero katagalan, may isip mo, meron ka pang ibang gusto. Okay naman siya. Aircon lang ang solusyon natin dyan. Hindi naman tayo nagsisisi sa pagbili natin. Nung lalo na, meron tayong meron tayong subscriber na gustong bumisita rito, kahit mainit, pwede silang magpahinga. Di ba? So siguro yung makikita na nating malinis to sa next upload na natin, kasi mahirap magpa-schedule. Ang darating man yun mamayang hapon or malamang bukas na. So kita-kita po tayo sa susunod na video. Maraming salamat at kami magre-relax muna ng Gym Squad. Papahipahinga muna kami habang walang masyadong trabaho. Papahinga. Gusto nyong mahiga dito sa loob. Butiki.